Sawadika! Ito ay continuation pa rin ng pinturya serye ko dito sa Saudi Arabia. Muli, ako nga pala si Angie, isang domestic helper dito sa gitnang silangan. Sinipag na ako mag-edit kasi nabubulok na to sa gallery ko. Na-stress pa ako ng very light kanina kasi yung mga video na na-delete ko na dati, hindi ko na siya mabalik. Sayang yung capture the moment, na-delete lang. Pero palag lang tayo, marami pa namang memories sa ilang days kong pang natitira dito sa Saudi. Kanina nakakita ako ng post, sabi doon kawawa din daw yung mga katulong na nagtatrabaho sa mga madam na matatanda na. Yung mga madam na may mga apo na, lalo yung mga madam na nakapangasawa na yung mga anak na babae. Tulad ng sitwasyon ko. Kasi danas na danas ko yan. Sa tagal ko dito, halos kada linggo kapag weekend, pirme may pupunta sa aming anak ni madam. Kasama yung mga apo niya. Minsan may katulong, madalas walang kasamang katulong. Kaya ako lahat ang sumasalo ng trabaho. Hindi ako nagrereklamo ha. Laking pasalamat ko na wala akong alagang bata. Pero iba talaga yung kalbaryo na mga katulong kapag weekend sa ganitong setup ng pamilya. Kasi ayun nga, kapag weekend nandito sa amin yung mga anak niya na may mga dalang anak din. Yung iba malalaki na pero karamihan maliliit na bata pa. Tapos magkakalat, maninira ng gamit, kakain ng kakain, magpapaluto ng kung ano-ano. At ako lahat nag-aasikaso noon. May mga araw pa na dito sila natutulog sa amin, 3 hanggang 4 na araw. Pinakamatagal na nagstay sa amin na madam kasama ang kanyang mga anak is 2 weeks. Walang katulong kaya ako lang lahat mula sa pag-aasikaso ng higaan, pagkain, paglalaban ng mga damit at pagpaplansya sa mga damit ng mga bata at damit ng mga amo ko. Dagdag trabaho para sa akin pero yung sahod ganun pa rin. Sanay na kasi ako, lalo kapag nandun kami sa Abha, yung pinakamalaking bahay ng amo ko. Naranasan ko dun, nasa isang bahay, 3 palapag, merong 5 pamilya, 10 adults, tapos 12 na grandchildren. Yung ages ng bata is nagre-range from 1 year old hanggang 15 years old. Hindi sa nag-e-exage ha, pero ang hirap talaga. O isipin mo na naman, OA, o sabihin mo na naman, katulong ka dapat talaga gampanan mo yan. Hindi mo malalaman hanggat di mo nararanasan. At wag masyadong nagmamarunong kasi buhay ko to, hindi mo naman buhay, 'di ba? Mahirap sa mahirap pero kaya naman. Naranasan ko nung maglinis ng iba't ibang kwarto kahit hindi ko amo. Mag-asikaso ng mga bata na hindi naman na under ng kontrata ko. Magpakain sa kanila, maglaban ng damit nila, at madalas mag-supervise sa mga bata lalo kapag wala akong ginagawa. Yun bang maiidlip sana ako? Pero nakita ng mama ng mga bata na wala akong gagawin, kaya tinake niya na yung opportunity para sabihin sa akin na tignan muna yung mga anak niya. Ayun pala, pupunta lang siya sa party. Magliliwaliw kasama yung mga kapatid. Tapos sa akin iniwan yung 5 mga bata. Nakakainis sa part na wala kang magawa kasi syempre nakikisama ka Pero lahat ng yun pinagpasa Diyos ko na lang. At palagi kong sinasabi sa sarili ko na matatapos din to. Nalilipas din to. Nababalik din kami sa Riyadh. Yung ginagawa ko nga pala dyan is nagmimix ako ng thinner at saka paint na black. Kasi pipinturahan ko na yung mga braces nung frame. Doon sa binaklas na frame nung design sa gate nila baba. Pagkakaalala ko, inabutan pa ako ng ulan dyan. Magpapalit na kasi yung panahon dito sa Riyadh. Kapag nag-sunstorm at umulan, kasunod na nun ay pagtatapos ng winter. Magiging mahangin muna at maglalagas yung mga puno. Tapos summer na ulit. Ayun na nga ang lagi kong iniisip. Sa mga araw na nahihirapan talaga ako sa trabaho, lagi ko lang iniisip na matatapos din lahat to. Kasi sa ilang taong kontrata ko dito, sa Abha talaga ang pinakamahirap. Ang hirap pakisamahan ng mga tao doon. Ang hirap nilang i-please. Magpipintura mo na ako.
Tapos parang uulan pa. Ang dilim. Kainis. Ang arte. O diba, sabi ko sa inyo, inabutan ako ng ulan dyan eh. Naalala ko tuloy lahat ng hirap ko sa Abha. Taon-taon kasi kapag bakasyon sa school ng mga bata at mainit dito sa Riyadh, sa Abha kaming lahat tumatakbo. Ang Abha is bulubunduking part ng Saudi Arabia. Doon, kahit peak season ng kainitan dito sa Saudi, ay maaliwalas ang panahon. Tuwing hapon din ay umuulan, mahangin at hindi masakit sa balat ang sikat ng araw. Sa pagpunta namin doon, diyan na magsusunuran ang mga anak ni Madam. Yung mga anak niya na may mga sarili ng pamilya. Sa 8 anak niya, 6 na ang pamilyado. Sa 6 na pamilyado, meron na silang 22 na apo. Imaginein mo pag nagsama-sama lahat yan sa iisang bahay. Tapos ang katulong, 2 o ako lang mag-isa. Ang masasabi ko lang lagi ay, Diyos ko po, Rudy, magsiuwi na kayo, parang awa nyo na. Kasi kapag ganong senaryo, kahit hindi Ramadan, paldo sa pagpapaluto ng pagkain. Pagtapos kong linisin mula 3rd hanggang 1st floor, pati yung labas, na pinaglalaroan ng mga bata at parkingan ng 3 sasakyan, wala nang pahipahinga, luto na agad. Luto ng tanghalian, 3 putahe kadalasan. Pero in between sa pagluluto ko ng bawat putaheng yun, ay may mga sumisingit na apo ni Madam. Nandyan yung magpapaluto ng burger, shawarma, magpapagawa ng tea, o kaya kawa, magbibake ng kung ano-anong dessert, o kaya magpapagawa ng krema or hala. May mga chikiting pa na magbubukas ng mga cabinet para ilabas yung mga sahan, plato, kutsara, baso, at paglaruan, pagulungin, basagin, o kaya dumihan. May mga dala-dala pa yung pusa or ibon. At ang ingay talaga ng mundo kapag ganun. Sama-sama, halo-halo. Tas magugulat ka na lang sa mga lalaki dito. Bigla-biglang may sisigaw. Tapos magtatawanan, parang mga gago. Kaya kahit ang tagal ko na, nervyosa pa rin ako. Kasi iba yung lakas ng boses nila eh. Well, natural lang naman yun dahil dito sa Saudi, gano'n naman talaga sila makipag-uusap. Minsan pasigaw, tapos magtatawanan. Pero iba yung kulob sa bahay ng amo ko kasi naka-tiles. Kaya pag sumigaw yung isa at nagtawanan lahat, ang lakas ng boses nilang lahat. Nakakatulig, nakakarindi. Sabayan mo pa ng pagod, tapos gutom. Pero carry lang, sabi ko nga sa sarili ko, laban lang, matatapos din to. Tinas ko pa doon na ang daming pagkain para sa kanilang lahat pero sa akin walang natitira. Yung bang aabutan ka ng isang mangkok na kanin tapos maliit na ulam na para kang batang 1 taon na papakainin nila. Kaya madalas pag ganong mga panahon, awang-awa talaga ako sa sarili ko. Pagtapos na yung araw tapos makakapagpahinga na ako sa kwarto, doon ako umiiyak mag-isa. Kasi iniisip ko, baka nang inang mga to hindi pa magsialis dito. Wala naman na kasi akong magagawa, parte talaga ng trabaho ko yun dito. Kaya puros hiling na lang ako na sana umalis na sila o sana makaramdam sila na napapagod din ako at magbigay ng maayos na pagkain. Minsan dumating pa sa point na kinausap ko yung amo kong babae na, Madam, hindi ko kaya yung ako lagi yung maglalaba dun sa taas, baka pwede namang sabihan yung anak mo na siya na yung maglaba ng mga damit ng anak niya. Ang paliwanag ko kasi marami rin akong ginagawa. Kung isisingit ko palagi yung labahan ng anak niya at makalimutan ko, walang susuotin yung mga bata. Kaya ayun, nakaramdam. Paminsan-minsan nakukuha niyang isa lang yung mga damit ng mga bata. Pero most of the time ako pa rin talaga. Danas ko pa dun sa Abha na maglinis ng mga sasakyan ng amo ko. O diba, car wash girl? Di lang pang pamilya, pang sports pa. Sa 5 pagmamay-ari na sasakyan ng pamilyang hinahawakan ko dito, 3 doon ang pina-car wash ko talaga. Pag nandun lang naman kami sa Abha, kasi napakalaki ng parking space nila doon. Pasok yung 3 sasakyan na yon at kaya mo talagang kumilos para linisan yung buong sasakyan. Pero ang matindi kapag nagsama-sama nga yung mga anak ng amo ko tuwing bakasyon sa school,
doon sa bahay na pinakamalaking pagmamay-ari ni Baba. Pati ang mga anak niya na meron ng asawa at nag-stay sa bahay ng amo ko at nakakoutsing dumating sa Abha. Pati yung mga buwakan ng inang yun nagpapalinis sa akin ng sasakyan nila. Si Madam kasi yung pasimuno na ako lahat maglinis ng mga sasakyan na yun. Nakita niya yung linis at ayos ng pagkakatrabaho ko at pagkakalinis sa sasakyan ni Baba. Kaya nung nagsidatingan yung mga anak niya, ibinida niya ako. Sabi niya, ang galing nito maglinis ng kotse, makintab. Alam niya kung paano maglinis. Kung gusto mo, palinisan mo yung sasakyan mo. Ito namang mga anak, oo naman sa nanay. Nagpalinis sa akin ng kotse, from vacuum, sinabon ko pa yung labas, tapos nirinse ko pa ng tubig. Lahat-lahat ha. Ang sabi, babayaran ako. Ayun, inabutan ako ng 5 real. Sa 2 hours, nalilinisan ko yung bawat kotse. 5 real lang napala ako. Ang laki siguro ng na-discount nila. Kasi kung totoo, pwede naman nilang ipa-car wash yun, 'di ba? Pero sabi nila sa sarili nila, hindi. Kailangan mong maranasan lahat to. Hanggang dito na lang muna. Maasalama.